Mga kababayan, ito yung aking ipapaano sa inyo na kung saan mga kababayan, unahin natin itong kay Manang Aimee. Naku mga kababayan, ito na nga. Ma'am Sylvia Latore and kay Delia Rosario, hello po sa ma'am, and kay Sir Josel, and kay Lori Ficoloso, and kay Island Touch, hello po. So ito na nga mga kababayan, may tanong ko lang ha, hindi ko ma-sure na si Aimee ba ay bumaliktad o talagang si Aimee ba ay bumigay dahil sa pambabatikos ng mga DDS sa kanya at mga DDS na hindi naniniwala. Kasi mga kababayan, marami pong mga DDS no, na hindi po naniniwala na si Aimee ay sincere sa kanyang pagdikit kay Sara. Kasi kung tutuusin daw di umano mga kababayan, sabi ni Harry Roque, sabi ni Banatbay, si Aimee daw po talaga lahat ang may kasalanan kung bakit nakulong si Digong, may impeachment si Sara, at nahantong sa ganyan ang buhay ng mga Duterte, na kung saan na nahimik lang naman di umano ang mga Duterte sa Davao ay ginambala niya. Kaya mga kababayan, siguro dahil napuno si Aimee sa mga patutsada, 'di ba? Siguro napuno si Aimee sa mga patutsada ng mga DDS. Yeah? Vicky Carriero and kay Jerisel Puno, hello po, and kay Ma'am Itchin Channel and kay Reflex TV, hello po. Siguro mga kababayan, napuno na siguro si Aimee sa mga DDS na mga patutsada ni Harry Roque, ni Banatbay, ni Panelo, di ba? Marami po kasi talaga mga kababayan na mga DDS na walang tiwala kay Aimee. At kung saan nga po, ang pagkakulong ni Digong ay sinisi si Aimee. Ang pagka-impeach ni Sara at nakaladkad ang pangalan ni Sara dahil dyan ay si Aimee pa rin. Bakit? Ang sabi kasi ng mga DDS mga kababayan, Ma'am Remy Kudo, hello po kay Sir Kendry. At kay Flor May, ayan, hello po kay Ma'am Delia at kay Rose Mix Vlog. Ang sabi kasi ng mga DDS mga kababayan, kung hindi daw hinimok ni Aimee si Digong na tumakbong presidente noong 2016, hindi daw mauwi si Digong na magkaroon ng war on drugs at makulong ngayon ito sa dahig. Now which is mga kababayan, kung tutuusin po talaga natin, si Aimee po ang humimok kay Digong na tumakbong presidente. Kung naalala ninyo, anong sabi ni Digong? Ha? Anong sabi ni Digong mga kababayan? Wala akong mayor, wala akong congressman, wala akong barangay chairman. Si Aimee lang tumulong sa akin. Binigyan akong pera, inutang daw niya. Diba? Kita nyo mga kababayan, huwag yung sabihin hindi totoo yan. Gusto nyo ipakita ko video dito. So ibig sabihin, si Aimee po ang humimok kay Digong para tumakbong presidente. Kasi una, hindi po talaga kilala ang mga Duterte. Unang-una sabi nga ni Digong, wala akong mayor, wala akong congressman, wala akong gobernador. Si Aimee lang nasa likod ko. Pinahiram niya akong pera, sabi niya inutang daw niya yung 10 milyon. Utang daw niya. Kita niyo mga kababayan, totoo ba yan? Hindi. Sabihin niyo sa akin. Kasi kung tutuusin talaga mga kababayan, si Aimee po talaga ang may kasalanan kung bakit si Digong ngayon ay nandun sa piitan sa dahig at hindi na makauwi-uwi. Kasi kung hindi ginambala ni Manang yung nanahimik na mama doon na mafia sa Davao, dinala niya kasi sa national politics, pinatakbong presidente para mabalik ang tiwala ng mga loyalista kay Aimee at mailibing ang kanyang tatay. Kasi gumawa nga ng paraan itong si Manang Mangga para, di ba? Totoo naman talaga mga kababayan. Kaya galit na galit ang mga DDS dyan. Kaya nga halos araw-araw mga kababayan, si Manang ang sinisisi ng mga DDS. Kung hindi mo ba naman kasi, kung hindi mo kinumbinsi si Tatay Diggs, nagtumakbong presidente, hindi yan makulong, Aimee, Mangga. Diba? Yan ang sabi ni, just ko, sabi nga ni Harry Roque, ni Banatbay at ni Panelo, ganyan ang sinabi kong hindi mo ang kinausap yung nanahimik noong Duterte sa Davao, pinatakbo mo presidente, animal kang Mangga ka. Sabi nila, hindi sana yun makulong sa dahig, punyeta ka, sabi nila. Tapos, kung hindi mo kinumbinsi si Sara na mag-partner dyan sa kapatid mong si Bongbong para maging vice presidente noong 2022,
Hindi sana masira ang pangalan yan. Hindi sana masilip yung confidential fund yung bilyon-bilyon. Hindi sana yan maano dyan. Hindi sana matanggalan ng karapatan tumakbong presidente yan. Hinimok-himok mo kasi. Hinimok-himok mo. Bunyeta ka. O, diba? Kaya ang daming DDS galit na galit kay Aimee. Kasi kung tutuusin talaga mga kababayan, mukha kasing pera to si Duterte. Binigyan lang ng 10 milyon. Ayun, tumakbo ng presidente. Putang ina kasi. Oh, wala akong pera. Wala akong mayor. Wala akong presidente. Wala akong congressman. Wala akong gobernador, wala akong barangay chairman, si Aimee lang nasa likod. Yeah? Kaya ngayon mga kababayan, si Aimee talaga lahat ng may kasalanan dyan sa pagka-impeach ni Sara, pagkakalkal ng confidential fund, pagkakulong ni Digong, si Aimee lahat ang may gawa dyan. Kaya kung naalala ninyo nung Semana Santa, nang hingi ng patawad ang mangga. Yan, nakita nyo mga kababayan, mga DDS, manood kayo sa akin. Sabihin niyo sa akin mali ako ngayon. Sabihin niyo sa akin mali ako. Kaya nga, nung Semana Santa, nilubos-lubos na niya na manghingi siya ng tawad kay Digong, kay Sara, at sa tatay niya. Yeah, kasi mali nga ang hakbang. Diba? Ito na naman si Lucifer, kapangit-pangit ng apelyido mo, pangalan mo. Diba? Sasabihin mo po fake news ako, punyeta ka Lucifer, magpa-flood comment ka pa, makinig ka, DDS ka na nga, bobo ka pa, tanga-tanga ka, inutil ka. Ito po yon mga kababayan, ang katotohanan. Pakinig ko sa inyo ito yung katotohanan. Ito mga DDS kasi, mga bobo kasi kayo. Pinarinig ko na sa inyo mga tanga-tanga kayo, si Aimee talaga lahat ang may kasalanan kung bakit nakulong si Digong. Kung hindi niya kinumbinsi si Digong na tumakbong presidente noong 2016 at punduhan niya, hindi sana magkaroon ng war on drugs ang Pilipinas, hindi sana siya makulong. Bobo ka kasing pera si Digong. Bigyan lang ng pera, 10 million, tumakbong presidente. Tangina, wala akong pera, mahirap lang kami, wala akong mayor. Digong, si Aimee, tumulong. Ito mga kababayan, si Aimee naman talaga may kasalanan yan. No problem. Because I know Aimee. Sino sa inyo nagsuporta sa akin? Si Juan Ortowan. Wala akong barangay captain. Wala akong congressman. Wala akong pera. Si Aimee pa ang nagbigay. Sabi niya, inutang daw niya. Si Aimee supported me. Bakit ako nanalo? What about Aimee Marcos? No problem. Because I know Aimee. Sino sa inyo nagsuporta sa akin? Si Juan Ortowan. Nanay Minda, hello po. Mambiyating, hello po. Wala akong congressman. Diba? Wala akong utang ng loob ni kanino except for about 3 or 4 person. Aimee, sino ang nagtulong sa akin? In the entire Philippines, who supported me? How many governors? Aimee Marcos. One. Si Aimee supported me. Naulit ko, noong 2015, ako ang unang kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Presidente Duterte. At kahit Diba? Inamin ni Aimee. Noong 2015, ako ang kauna-unahang gobernador na nagdeklara na sumuporta kay Duterte. Kasi walang sumuporta kay Digong kasi hindi man kilala si Digong sa national politics. Kilala lang siya sa Davao, yung pagiging sadista niya. So ngayon mga kababayan, ito na nga ang nangyari. Inamin ni Aimee Kung hindi ni Aimee kinumbinsi si Digong na tumakbong presidente, wala sanang war on drugs. Wala sanang Parmale, wala sanang Peter Yang, Michael Yang at Peter Lim. Wala sanang Sami Uy, wala sanang bilyon-bilyon dyan na bank account na joint bank account na nibisto ni Trillanes. Wala sanang Pogo, wala sanang online sabong, wala sanang Atong-ang, wala sanang Saldico. Si Aimee kasi ang punot dulo niyan. Yan ang totoo mga kababayan. Kaya ngayon, sa sobrang dami ni ito, pakita ko sa inyo Harry Roque, tignan nyo, Harry Roque. Kaya nga si Harry Roque mga kababayan, ayaw maniwala kay Aimee. Bakit Ito, Aimee Marcos. Kasi nga, traitor nga daw si Aimee. Hinahamon ko rin po itong si Manang Aimee. Manang Aimee, pagkakataon mo na itong patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ang pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa akin nung nandito ka sa Hague, kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan ang sabi mo,
madalas mo na siyang makita. Ah. Pero alam mo bilang nakakatandang kapatid kung ano ang kasaysayan ng iyong kapatid pagdating sa pinagbabawal na droga. Siguro naman noong mga panahon na siya nasa Oxford at napabalita sa Rolling Stone magazine na siya ang tagabili ng cocaine para sa niyang mga kaibigan dyan sa Oxford, alam nyo na, may duda na kayo na gumagamit siya at alam mo na kung ano mga hakbang na ginawa ng iyong mga magulang para nga masalba ang buhay ng iyong kapatid. Panahon na para ikaw maging tapat sa taong bayan. Mas lalo kang mamahalin ng taong bayan, hindi lang dahil sa investigasyon na ginawa mo, kung sasabihin mo ang katotohanan at ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpagamot at ibigay na muna ang liderato ng bayan natin sa tao na walang karamdaman gaya ni Lipi Sara na siya namang pinagkakatiwalaan mo. Salamat po, John Hobart Vincent Sayas, sa iyong super sticker. Thank you so much po. Ito pa mga kababayan. Isa sa publiko ko kung bakit sa tingin ko hindi ako maniniwala kay Amy Marcos. Personal po yan. At sa taktang panahon, ilalabas ko rin po yan at maintindihan nyo na kahit ano pa ang mangyari, parang mahirap sa akin para patawarin yung Amy Marcos na yan. Abangan ang susunod na kabanata at revelasyon ni Harry Roque. Diba? Si Harry Roque hindi nga naniniwala kay Amy. Ikaw ba naman araw-arawin ka ni Harry Roque na traidor, hindi mapagkatiwalaan, plastic, sinungaling, diba? So abangan daw ang sunod na kabanata ng pagbulgar ni Harry Roque kay Amy, revelasyon. Ito naman, si Banat Bay. Marami to mga kababayan. Banat Bay to Amy Marcos. Ayan, pakinggan nyo mga kababayan. Pero yung sa pag-iimbestiga, hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na. Sana Kung hindi niyo ipatatawag si Torre at paparahin yung si Torre at etong tanong dyan, yung kayang mga nanalo, bumalagang at gusto ko rin. Wait lang ha mga Bakit kababayan. kahapon lang kasama mo si Abalo? Bakit lang kahapon lang kasama mo si Balimbing Tolentino? Bakit kahapon lang kasama mo itong si Villar? Bakit kahapon lang kasama mo to si Binay? Sino ba sila? Senate slate ni BBM. Tapos may paandar ka na mahirap ang mag-solo? Mahirap ang magsarili? Anong sinasabi mo nagsasarili ka? Ayan kasama mo. Sinungaling naman mong madam. Ayan enjoy na enjoy ka. Kasama ang mga balimbing. Kasama si Abalos. Kasama si Villar. Kasama si Abi Binay. Si Pacquiao nasa likod ayun Hindi gumagalaw. Gago. Ibig sabihin lamang po niyan mga kababayan, yung video niya na mahirap ang mag-isang mangampanya. Mahirap ang mag-isa. Hindi totoo yun. Naglilibot siya. Kasama pa rin ang Senate slate ni BBM. Bakit kahapon lang kasama mo si Abalo? Diba? Wala nga silang tiwala kay Amy. Ito pa mga kababayan. Sunod, ito pa. Panelo. Ayan, to Amy Marcos. Your comment po na sa sinabi ni Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, yung ginagawa mo, demanda mo. Ikaw mismo magdemanda ka doon sa mga pulis na lumabag na batas. Number 1. Number 2, kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo sapagkat yan ay colorful violation of the Constitution. Yun, ang hamon mo sa kanya. Senadora, hindi mo na kailangan mag-imbestiga sapagkat lantaran. Kung kitang-kita mo na yung ebidensya. Ano pang i-imbestigan mo? Illegal nga Kitang-kita mo yung illegal na ginawa nila. Alam mo rin na walang jurisdiction. Nanay Minda, hello po. Pero nagtapos ka ng abogasiya. Kaya alam mo yun. Like po tayo. Bakit hindi mo binira ng binira? Ano bang investigation? Wala na yung investigation. Kaya natapos na nga Kitang-kita na nga. Kaya nga nagpunta na sa Korte Suprema Dapat sa talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito. Senadora,
Nagbabalat kayo. Ganito inilarawan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si re-electionist Senadora Amy Marcos. Anya, ilang ulit na nitong ipinakita ang pagiging taksil sa prinsipyo at pagsakay sa kung kanino mang administrasyon na kanyang mapakikinabangan. Bakit maniniwala kami sa'yo? Nagpapakita ka, una, di ba, kinukontra mo yung kapatid mo. Pagkatapos, may kandarapa ka na itaas ang kamay mo para maging kandidato senador ka sa alyansa. Pagkatapos, biglang nung makita mong delikado ng administrasyong alyansa, lumipat ka na naman. Madali sabi na makakasa dalawang ilog. Hindi may Panelo ang tila katahimikan ng senadora sa mga panahong mas kinakailangan ang kanyang tinig, lalo na nang hindi makapasok si Vice President Sara Duterte sa Villamor Air Base para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Kaya marami talaga mga kababayan ayaw kay Amy. So ngayon ito na mga kababayan. Eto na nga. Sa daming mga DDS na hindi gusto si Amy, napuno na si Mangga. Bakit ko nasabing napuno na si Mangga? Panoorin nyo to ha mga kababayan. Binira na si Sara. Ito fake news. Di ko alam ha mga kababayan. Ma'am Grace Pablo Vlog, hello po. Ito ha, pakinggan nyo. Wait lang. Mga kababayan, asan na ba yung... Talaga na, ambisyoso kayo para sa 2028? Nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. Ang katutakang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema, at doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong. Kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. Ang katutakang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema, at doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong. Kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. Ang katutakang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema, at doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong. Kung ambisyosa kayo sa 2028, SKL, share ko lang. SKL, share ko lang. Hindi mangyayari yan. Bakit ganun? Napuno na ba si Manang? Sige, birahin mo pa Panelo. Birahin mo pa Harry Roque. Birahin nyo pa mga vlogger ni Digong dyan. Sasrugandos. Birahin mo pa Katibina. Birahin mo pa Guanson, birahin mo pa Tupasyo. Napuno na si Mangga. Ayan, kung ambisyosa kayo sa 2028, nako hindi mangyari 'yon. Kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. Ang katutakang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema, at doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong. Kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. Ang katutakang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema, at doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong. Kung ambisyosa kayo sa 2028. Ayan na, napuno na. Ano na? Sabi ko nga sa inyo kaya pala nag-sorry nung si Mana Santa kasi bibira pala. Kaya naman pala nag-sorry. Noong si Mana Santa. Kasi bibira pala pagkatapos ng si Mana Santa. Nako. Kita ko sa inyo mga kababayan. Oo, bago to, Replace TV. Bagong interview to. Kasi yung luma niyang interview na ang sabi, sang katutak pa ang kaso ni Sara, ano po siya nasa Senado po siya. Ito po ay nasa labas po siya in-interview niyan.
Yung isa, nagsalita siya na lagi kong pinakita sa inyo na isang katutak pa, isang katerba pa, ang kaso ni BP Sara, iba din yon, iba din to. Na, ulitin ko ha, ito yung isa, mga kababayan. Yung luma na sinabi niya, ito yung tad-tad ng kaso si Sara, iba yon. Oh, iba din to, na mismong ano to direct interview to Oh, ito ha, mga kababayan, tad-tad ng kaso si Sara. Ito ha, mga kababayan, Amy Marcos. Ayan na, mga kababayan. Kaso nakapila Ah. kay VP Sara, no? Mm. Ang daming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dahil niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sa katutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about Sir Ann Mongley, hello po. pati na rin ang DepEd. Ma'am Alicia, hello po. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. So yan po yung dati niya. Ito po ay nasa Senado po siya nito, sa kapihan ng Senado. Pagkakalam ko may ganun basta sa Senado to siya, yung may ganun, yung di ko alam ang tawag yung stante na yan. Yung doon ka magsalita habang nandyan yung press. So ito naman, sa labas to, direct interview to. Kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. Ang katutak ang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema. Yung podium. Doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong. Kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. Ang katutak ang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema. At doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong. Kung ambisyoso kayo, May multa, may kulong, doon ang tunay na accountability. Kung ambisyosa kayo sa 2028, nako, hindi mangyari yan. SKL, share ko lang. So, ibig sabihin, mga kababayan, mga DDS, magagalit na naman dito. Huwag yung sabihin, DDS, fake news ako. So, ano yung nagsalita? Sandok na nilagyan ng mukha? Mga DDS, huwag kayo magalit sa akin, ha? O, sino yung nagsalita? Di ba si Amy, alam nga naman, sandok yun, nilagyan ng mukha. Di ba? Ano sasabihin ngayon ng mga DDS? Fake news na naman yan, hindi totoo. So ano yun, sandok? Pinatayo, nilagyan ng mukha. Di ba? Sangkatutak ang kaso niya. May multa, may kulong. Sa mga ambisyosa sa 2028, hindi mangyari yan. Ayan ha. Klarong-klaro, mga kababayan. Huwag po kayo magalit sa akin, ha? Sinabi ko sandok, nilagyan ng mukha. Kasi ayaw naman maniwala yung mga DDS. Sabihin naman fake news na naman tayo. Alam nga naman yun, buwan sa tanghaling tapat na nilagyan ng mukha. Yung mukha, yung buwan na bumaba sa tanghaling tapat, nagsalita. Ano yun? Sino ba yung nagsalita? Di ba? Ma'am Bia Beng, maraming salamat po, ma'am, sa yung super chat. Kung ayaw yung maniwala, ano yun? Sandok? Nilagyan ng mukha? Nakatayo doon? Or buwan na bumaba sa tanghaling tapat, nagsalita? Di ba? Kalahati lang ang nakikita. Ay, huwag kayong magalit, ha? Huwag kayong ano dyan. Wala akong sinabing pangalan, ha? Ang sabi ko lang, ano yun? Buwan na bumaba, kalahati lang nakikita, tapos nagsalita sa tanghaling tapat. Ay, nako. Kita nyo na, alam nyo na, mga kababayan. Kaya, huwag kayong ano. Ay, nako mga DDS. Kita nyo na, magbago ka na kasi manang. Bangka na may mukha. Hindi mangga. Ano yung mangga na nalaglag? Malayo pang piyesta ng Gimaras.
Alam nyo na, mga kababayan. Bumaliktad na si Manang. Binira na si Sara. Sabi ko nga sa inyo, napuno na yung salop. Sa bagay, hindi naman buo yan. Half lang kasi. Kapag half na puno, magagalit yan. Diba? Di nagsalita na. Mag-ambisyosa kasi kayo sa 2028. Malayo pa nga yung 2028. Sabi ninyo, president na agad. Si Manang na nagsabi. Sa mga nag-ambisyon sa 2028, nako, malabo mangyari yon. Diba? Totoo ba namatay na si D? Yon sinabi ng ibang vlogger. Sinong D? Si Digong? Sana. Ma'am Ashley Kate, kung namatay man, di, sana. Ay, nako. Diba? Si Rinaldo Gonzales.